Sumalang sa budget deliberation ng Philippine Charity Sweepstakes Office ngayong araw. Bagamat serbisyong medikal ang hatid sa Pilipino, malaking pagsubok para sa PCSO ang pagsugpo sa mga illegal online gambling na gumagamit ng kanilang logo. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, sa digitalization sa proseso ng PCSO at pagpapalawak pa ng kanilang satellite branches at offices ang naging budgetary highlight ng ahensya sa naging pagdinig ng Committee on Appropriations. Sa ilalim ng mandato ng Philippine Charity Sweepstakes Office na makapangalap ng pondo mula sa sweepstakes, lotteries at horse races, na magagamit sa mga pangkalusugang programa at serbisyong medikal para sa ating mga kababayan, malugod na tinalakay ni Department Manager Planning Attorney Annalisa Inchong ang ilan sa mga napagtagumpayan ng PCSO sa mga nagdaang taon. Kabilang na dyan ang higit 200,000 pasyente na natulungan noong 2023, na umakyat pa sa higit 300,000 noong 2024. Mula noong 2023, nakapamigay ang PCSO ng higit 100 patient transport vehicle. Nasa 400 ang kanilang na-release noong 2024, habang sa kasalukuyang taon, aabot na sa halos 700 unit ang naipamahagi sa unang 6 na buwan pa lang ng 2025. Ikinagalak ng mga miyembro ng komite ang mga datos na ito. Gayunman hamon pa rin nila sa ahensya ang mga illegal online gambling site na kumukuha at kumukopya ng logo ng PCSO. Ayon kay General Manager Melquiades Robles, naalis na nila ang ilan sa mga gumagawa nito, pero madali pa rin para sa kanila na gumawa ulit ng site. At talagang ang proseso po ng paghahabla sa kanila ay napakahirap po. We have a dedicated team po para tugisin po ito. Ganyan po yung aming ginagawa. Pero while we can have gains po on taking them down, yun nga po, some of them we learned are based abroad. No? Dagdag pa ni Robles, ni-register na nila sa Intellectual Office ang logo ng PCSO upang magamit na ebidensya kung sakaling gamitin muli ito ng mga illegal na site. Princess, sa pagtatapos nga o nananatili sa pagtatapos nga ng komite, ng pagdinig ng komite, pinuri ni Iloilo District Representative Julian Baronda ang ginagawang aksyon at serbisyo ng PCO, ng pamunuan ng PCSO. Samantala nananatili namang bukas sa publiko ang ginagawang budget deliberation dito sa Kamara. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.